kasama natin ngayon. Kaya ang akin pong laging pasasalamat sa Panginoon, samantala po atin po tinutuklas ang kanyang mga banal na salita, ano man yung mga reliyon, ano man yung paniniwala, ano man kayo ngayon, ang aking alam lang at masasabi sa inyo, mahal tayo lahat ng ating Diyos. Walang pinipilit po ang ating tigit yung mga tao, mga makasalanan. Sapagkat wala namang matuwid, sabi ni Paul, lahat tayo ay naging makasalanan. Kaya ngayong umaga ay may dalawa po tayong bagay na pagpipilian. Yung good news at saka yung bad news. Ano ba yung bad news, mga kaibigan? Try natin bago ang good news. Alam, sapagkat may binabanggit po ang Biblia na darating ang panahon na mapanganib. At hindi nito ninyo malaman kung hindi po natin ibalita kung ano ba itong panahong mapanganib. Sapagkat atin po matutuklasan sa balita ni Paul sa Biblia, nasulat niya dito kay Timoteo. Ang Timoteo, mayroon siyang una at pangalawa ang kanyang liham. Ito po ang sinasabi dito sa 2 Timothy 3 ang talata al 1, patuloy. Atin pong simulan basahin ng una at dalawa po ang ating pagpipilian. Ito yung bad news at mamaya yung good news. Sabi ni Pablo sa 3 verse 1, sapagkat dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Pag sinabi po ng Biblia, paniwalaan nyo hindi, ito po ay totoong mangyayari. Bakit mapanganib? Sapagkat ang mundo po nating ginagalawan ay tunay ngang nakakatakot na. Darating sabi nga, going down na. Yung mga nangyayari sa paligid natin, parang hindi tayo mapayapa. Kung ano ba itong ating bansa ngayon? Ano ba itong mundo ngayon? Bakit ang daming mga kalamidad na dumarating? Daming mga problema ang dumarating? Daming mga suliranin na dumarating? Daming mga sakit na bumabangon? Talagang nakakatakot nga ang mundo na ginagalawan natin. Mapanganib, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga pasahero. Kaya ang sabi ni Paul ay alamin natin. Kung kaya kabagan kami ay walang mang bayad ninyo po mga kaibigan Adventist, walang bayad ito. At kami pa po ay nagbibigay sa inyo ng mabuting balita sa pamagitan po ng babasahin. Ang gawin lang natin, basahin natin, para yung pabala ng Diyos malaman natin bago dumating ang kawakasan. Sa to, ang sabi nito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, walang mga kabanalan. Mukhang nakikita din siguro ninyo sa mga kaibigan ninyo, makasama nyo sa mga kapitbahay ninyo, yung ganitong sitwasyon. May mga tahanan na maraming giba. May mga tahanan na maraming kaguluhan. Walang turing, yung mga bata walang respeto sa magulang. Makakatakot at sabi ba panganib ng ating panahon sapagkat ito ay madali na magtatapos. Kaya itong pabalitang ito ay sinikap namin na paabot sa inyo para mabigyan ng babala na yung mga tahanan natin na ingatan natin. Yung ating mga anak mula sa maliit ating pong alagaan ng mabuti, turuan ng mabuti para malaman nila kung ano ang kabanalan. Kung ay magpulay-pulay, salamat kay Brother Ho, kay Brother Jewel. Ang ganda ng kanilang pabalita, mahal pala ako ng Diyos. Malaga pala ako kay Kristo. Nakasama pala ako sa pagkapako niya sa cross. Para ako'y bagaman ako'y mamatay, ay muli pala akong mabuhay. Kung paano si Kristo nabuhay, sa kabila ng kamatayan at sa bumangon, ganun din tayo natatanggap kay Kristo. Good news. Punta tayo sa good news. Kung sa kay Kristo tayo, at ang kanyang Holy Spirit ay sa atin, ito po ang maging resulta ng buhay ng mga tao. Kaya ang ganda. Kaya alam niyo, habang nag-aaral ako ng Biblia,
Paano ka ako ipaabot din sa aking mga kaibigan, sa aking mga kasama sa trabaho, sa kasama ko sa mga kapitbahay ko, ang mabuting balita ito na ang Diyos pala ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Sabi niya dito sa 5 ng Galacia, ang talata ay 22 hanggang 23. Ito ang pagpilian nyo ha. Kasi kanina parang hindi magandang balita. Yung mga anak, walang turing na sa kanyang magulang, wala nang respeto. Kaya mga kaibigan, mga kabataan, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Huwag ninyo silang sigawan. Kasi marami ngayon kapag malakas ang sigaw ng nanay, mas malakas pa ang anak. Kaya yung kanilang mga tahanan ay ang gulo. Puro sigawan. Balo higit yung maaga pa, salit na pag-pray muna, dahil taglay naman ang hiram na buhay, puro na sigawan. Kaya ako babangon, anong oras na? Ay, sagot naman yung wala, di ba? Ganun na mga kaibigan. Kaya walang turing, walang kabanalan, walang kabutihan, mga palabintangin, mga palalo, matitigas ang ulo. Nawa, wala sa mga kabataan dito. Amen. Mahal kayo ng Diyos, kaya gusto ng Diyos na wala sa inyo yan. Ito, ang good news, mga kaibigan natin. Dahil na tayo, gusto ng Diyos, maging masaya tayo. Ito ang good news, bago ka bumaba. Ito ang Diyos, kung nasa Diyos tayo, sabi ito, datapwat ang bunga ng Espiritu. Galatians 5:22 hanggang 23. Kung mayroon kayong Bible, isa lang Bible natin. Ano mayroon yun, basahin ninyo. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Wow! Di ba? Ang ganda. Ang tahanan kapag may pag-ibig, magulo, hindi. Di ba hindi? Kasi nandito yung pag-ibig ng Diyos. Ano ba? Katuwaan. Tama ang Biblia, katuwaan. Kapag ang Diyos ay nasa atin. Ano ba? Ingat po. Kapayapaan. Ang sarap. Ang sarap po lagi. Kapag ang Diyos ay nasa atin, walang gulo ang tahanan. Yung mga anak, marespeto sa magulang. Yung magulang, respeto din sa mga magulang. Kahit mga magulang kayo, respeto din yung mga anak. Kasi porque magulang kayo, kayo lang talagang tama. Minsan nagkakamali din tayo. Kaya lalo pa ang ating mga anak na mga profesional, respetuin natin yun. Kasi nag-aral na mabuti. Kaya ako, yung anak ko profesional, ako di nakatapos, nirespeto ko rin para ang tahanan natin. Masaya mga kaibigan ko. No? Yun ang buhay. Huwag tayo doon sa una. Yung mga palalo, matigas ulo, walang kabanalan, may bigin sa kalayon, sa may bigin sa Diyos, dito tayo. Gusto ko lahat tayo. Ano pa? Mapagpahinuhod. Ang ganda. Kaganda ang loob. Pag doon sa tahanan natin ay may ganito, mga kapatid, parang ang ating tahanan ay parang langit-langitan. Ang sarap naman, kapag ganito ang ating tahanan. Mapagpahinuhod. Kung sino nagkamali, mga asawa natin, babae, asawang lalaki, kung nagkamali, magpahinuhod. Kasi madalas magkamali ang ating mga asawang lalaki, lalo pag nalit sa pag-uwi sa trabaho. Huwag niyo agad pagbintangan. Hindi tulad doon sa kanina sa bad news, palabintangin. Wala pang ginagawa yung asawa, binibintangan na may ganito, gano'n. Wag. Hindi niyo alam kung gano'n kahirap magtrabaho ng ating mga tatay, mga nanay. Gano'n din yung pagkakamali ng nanay, kasi ang mga nanay, alam niyo ba, mabungang hira talaga yan. Parang masinggan ang mga bumakay, lalo pa kung kulang yung bigay na sweldo. May bayad ng tubig, ibayad ng kuryente, ibayad sa school. Ay kung kulang, parang masinggan bumakay yan. Kaya magpahinuhod. Magpahinuhod mga kaibigan ko. Sabi ng Biblia, okay, ano pa dito? Kabutihan, pagtatapat. Wow, kapag may pagtatapat ang puso natin mga kapatid, ang saya ng tahanan. Kahit wala kayong masayang, ang saya-saya ninyo. Kahit ulam ninyo ay tuyo. Ang saya-saya sa pagkatandun ang pagtatapat at katuwaan. Dahil yung bunga ng Espiritu, dahil kasama natin si Kristo, ang saya ng ating tahanan. Huwag doon sa Diyos, mga kaibigan ko. Ano pa? Sa 23. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga kayo'y bagay ay walang kautusan. Kapag na-perfect pala natin ang ganito, yung bunga ng Espiritu, lahat pala na kautusan ni Kristo ay nasunod na natin.
Amen. Kaya sa ating mixing pagsasama, mga kapatid, mga kaibigan kong pasahero, mahal kayo ni Brother Hope, mahal kayo ni Brother Joel, mahal kayo lahat ng Diyos. Kaya sa ating paglalakbay, makarating kayo ligtas, makarating din kami ligtas, at patuloy natin ulatin ang ating Panginoon, patuloy natin sa pasalamatan sa kanyang pabalita na napakaganda ngayong umaga. Salamat po ng marami at pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Diyos.